pagbaha, pag-ulan, mga lindol, mga sakunang tumitindi habang tayo ay tumatagal sa mundong ito. Mga hindi inaasahan ng mga trahedya na dulot ng mga natural phenomena na hanggang ngayon ang mga scientifico ay hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari sa ating mundo ngayon. At habang tumatagal, mas lumulubha at sobrang nakakatakot na ang mga pangyayari sa ating panahon ngayon. At ito ay naitala sa Biblia, partikular sa Mateo chapter 24, na mga sakunang ito ay titindi hanggang sa katapusan ng ating mundo. Ngunit ang ating mundo at ang mga leaders nito ay hindi naniniwala patungkol sa bagay na ito. Kaya naman sila ay gumagawa ng mga kaparaanan upang imitigate at gawing mas ligtas ang ating mundo. Ano nga ba ang propesiya sa likod ng climate change at ng New World Order? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang pagbabago ng klima ay isa sa mga pinakamatindi at hinaharap na hamon ng sangkatauhan sa ika-21st century. Ang malawakang epekto nito ay lumalampas sa mga pangalalasang pangkapaligiran, sumasailalim sa geopolitics, ekonomiya at sosyal na struktura. Habang tinitiyak natin ang mga bunga ng isang mas mainit na planeta, lumilitaw ang konsepto ng bagong ayos na mundo o tinatawag ng New World Order, isang pagbabago ng paradigm sa paraan ng pagsasama-sama ng mga bansa at pagsasagot sa kagyat na pangangailangan para sa kalikasan. Sa sentro ng pagsugpo sa pagbabago ng klima ay ang pangangailangan para sa hindi inaasahang pandaigdigang pakipagtulungan. Ang mga inisyatibo tulad ng Paris Agreement ay nagpapakita ng kahalagahan ng maramihang pagsisikap sa pagbabawas ng epekto ng pagbabago ng klima. Ang bagong ayos sa mundo o New World Order ay kinakailangan daw ng mas mataas na struktura ng pandaigdigang pamahalaan na lumalampas sa tradisyonal na mga hangganan, na nagpapalaganap ng pakipagtulungan at responsibilidad sa pagitan ng mga bansa. Tanging sa pamagitan ng kolektibong aksyon, maaari tayong umasa ng isang matatag na hinaharap para sa mga henerasyong darating. Kaya naman nilagdaan ni Pope Francis ang tinatawag na Laudato Si', ibig sabihin ang pagkikir sa ating mundo, at kanyang ipinalabas ang 10 Green Commandments patungkol sa kung paano natin aalagaan ang ating mundo. At ang isa sa mga sinasabi niya dito ay ang pagbabalik o ang pagsunod sa orihinal na Sabbath na sumasangguni sa araw ng linggo. Ngunit ito ay hindi sumasang-ayon sa batas ng ating Panginoong Diyos sa kanyang 10 utos ang pagsunod sa totoong Sabat na panukala hindi sa araw ng linggo kundi sa araw ng Sabado, na binabanggit sa pang-apat na commandment, remember the Sabbath day to keep it holy. Ngunit nilagdaan ni Pope Francis ang patungkol sa 10 Green Commandments na sumasalungat sa utos ng ating Panginoon, na kung ating mapapansin, ito ay katuparan ng propesiya sa Revelation chapter 13 na ang power ng beast o ng halimaw sa huling kapanahunan ay siyang magbibigay ng panukala na kokontra sa panukala ng ating Panginoon Diyos. At napakaraming reformist katulad nila Martin Luther ang nagsasabi na ang Revelation 13, ang power na ito ay galing sa Roman Empire na walang iba kundi sa Vatican, na kung ating mapapansin, ito ang propesiya na tayo malapit na sa katapusan ng mundo. Ang migration dulot ng klima ay hindi maikakailang bunga ng pagbabago ng klima, habang itinataas ang antas ng karagatan sa masusing mga kaganapan sa panahon at kawalan ng mga pangunahing yaman, ang komunidad ay napipilitang lumipat anuman ang magiging epekto nito sa geopolitics. Ang bagong ayos sa mundo o New World Order ay kinakailangang harapin ang mga hamon ng mga klima ng mga refugees na nagtutulak sa mga bansa na suriin muli ang kanilang mga patakaran, hangganan at relasyon sa international. Kaya nga naman makikita natin ang napakaraming mga summit patungkol sa climate change, at laging pinag-uusapan ito halos every summit, at gumagawa sila ng isang malaking pagrarally patungkol sa bagay na ito na ipinanukala mismo ni Pope Francis sa kanyang encyclical noong 2015 patungkol sa Laudato Si' o Our Care for Our Common Home. Sa pagtak sa masalimuot na lupain ng pagbabago ng klima at sa bagong pag-ayos sa mundo, malinaw ang pangangailangan para sa pandaigdigang pakipagtulungan. Ngunit kung tayo ay tataliwas sa utos ng ating Panginoong Diyos, ay mawawala
mawawala ang ating loyalty sa Kanya. Dahil sa uling kapanahunan, malalaman kung tayo ba ay susunod sa ating Panginoong Diyos o susunod sa patakaran ng tao na hindi sumusunod sa patakaran ng ating Panginoong Diyos. At ang pagkakaugnay na hamon ng pagbabago ng klima ay nangangailangan ng mga makabago at kolektibong solusyon at ng pangako sa sustainable na pangangasiwa. Habang tayo ay humaharap sa mga krisis ng kalikasan, asahan natin na magiging mas malubha pa ito sa hinaharap. At ang sinasabi nating tahanan na planetang ito ay masasabi nating hindi ito ang ating tahanan, dahil ang pangako ng ating Panginoong Diyos na tunay nating tahanan na binabanggit sa Filipos ay walang iba kundi sa langit na bayan. Kaibigan, anuman ang mangyari, tayo ay sumunod sa kagustuhan ng ating Panginoong Diyos. Joshua 1 verse 9, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Kaibigan, saan man tayo magpunta, anuman ang mangyari sa ating mundo, kasama natin ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga naman magtiwala lang tayo na Siya ang nakakapit sa atin. Purihin ang ating Panginoong Diyos at naway gabayan tayo parati ng Kanyang presensya saan man dako sa mundong ito. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po Panginoon ay lumalapit sa inyo sa pagkakataong ito. Tulungan niyo po kami. Gabayan kami at ituon po ang aming landas patungo sa langit na bayan mula ngayon at magpakailan paman, at tulungan kami na magpasakop parati sa inyong mga kagustuhan anuman ang mangyari. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkasala, at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagkat ito ay aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.